Galing ng trabaho ay nagmamadaling umuwi ng bahay si Leopoldo sapagkat meron daw sorpresa sa kanila ang mga magulang na sina Ginoong Luis at Ginang Abby. Ngayong darating na linggo kasi ay kaarawan na nila ng kakambal na si Judith. Kaya excited na rin ang Kuya Roland nila, pati ang bunsong kapatid na si Sosette. At habang minamaneho ang kanyang sasakyan kasama ang kanyang girlfriend na si Andrea, ay hindi rin maipinta ang kanyang mukha sa sobrang pagka-excite. Medyo nabilisan niya tuloy ang pagdadrive, kaya naman ay nasita siya ng magandang dalaga. I'm so sorry, Shart. Sadyang na-excite lang talaga ako. Paano ba naman kasi? Tumawag daw si Uncle Peter at Auntie Mary at bukod sa surprise nila Mama at Papa, may pa-surprise din daw ang uncle at auntie kong nasa Australia. Kinikilig talaga ako sa excitement, Shart. Nag-angat kilay ang magandang dalaga at muling pinaalalahanan ng kanyang boyfriend na mag-focus sa pagmamaneho para makaiwas sila sa disgrasya. Maya-maya pa'y inihatid na nga muna ni Leopoldo si Andrea sa bahay nito na hindi na muna sumama sa kanila dahil maaga pa ang pasok bukas sa trabaho. Kaya nagmadali na nga siya sa pagmamaneho nang siya na lang ang nasa kotse. Pasado 8:30 ng gabi ay nakauwi siya ng bahay. Pagpasok ay bumungad kaagad sa kanya ang buong pamilya na nasa sala. Nag-bless muna siya sa mga magulang bago excited na naupo sa tabi ng bunsong kapatid habang niyayakap-yakap to. Anong surprise, Ma, Pa? Nang sabihin ni Ginoong Luis at Ginang Abby ang sorpresa, ay napatalon sa tuwa ang binata kasunod ng pagbitbit niya sa bunsong kapatid na tila naiirita naman sa kanyang ginawa. Totoo ba yan, Ma? Pa? Sila auntie at uncle mismo nagsabi na dun kami sa ancestral house ni Lolo Hiner magse-celebrate ng birthday sa Sunday ni Judith? Baka prank lang to, ah. Kung prank to, yari sa akin yan sila Mama at Papa, lalo na yung si Kuya Roland. Pero sabi naman ni Sosette, tumawag daw kanina si Uncle Peter. Hindi sinungaling yan si Bunso, ah. Shit! Ngayon pa lang magte-thank you na ako kina uncle at auntie. Sasabihan ko na si Andrea para makapag-leave na siya kaagad. Pagkatapos ng mga ilan pang pag-uusap, ay sabay-sabay na ngang naghapuna ng mag-anak na kitang-kita ang tuwa dahil sa magandang balita. Ang ancestral house kasi na tinutukoy ni Leopoldo ay dating bahay ng tatay niyang si Ginoong Luis at kapatid nitong si Uncle Peterson. Madalang silang makapunta ron sapagkat mahigpit ang kanyang tiyuhin pagdating sa nasabing lupain. At bilang panganay naman sa magkapatid, ay ipinaubaya na ni Ginoong Luis ang lupain ni Mang Hiner kahit paalam naman niyang sa kanya talaga ipinamana yon. Ayaw niya lang din kasi na magkaroon sila ng komplikadong pagkakaunawaan ng kapatid, lalo na't ito ang madalas na tumutulong sa kanya, especially nung mga nag-aaral pa lang sa kolehiyo sina Roland, Leopoldo at Judith. Hindi alam ni Ginoong Luis ang plano ng kanyang kapatid sa lupain ng kanilang ama, pero isa lang ang ayaw niyang mangyari. Ang ibenta ito sapagkat siya ang may pinakamay karapatan sa bagay na yon. Isa pa'y ayaw niya ring ibenta ang nag-iisang alaala niya sa yumaong si Mang Hiner. Pagkatapos maghapunan ay nag-shower na kaagad si Leopoldo at kinausap ang kanyang girlfriend tungkol sa magandang balita. Tuwang-tuwa rin si Andrea at sinabi ngang sasama siya sapagkat pangarap na rin ng dalaga ang makita ang nasabing ancestral house. Palagi kasing binibida ng binata sa girlfriend kung gaano kaganda at ka-peaceful sa lugar na yon. Kaya naman pareho tuloy silang na-excite. Pagsapit ng 10:30 ng gabi, matapos makapaghilamos ng katawan, ay natulog na kaagad si Leopoldo, subalit nagising din siya eksakto 12:00 ng hating gabi. Nakarinig kasi siya ng pamilyar na tinig mula sa labas ng kwarto, kaya tahimik siyang bumangon at lumapit doon habang nagkukusot ng mga mata. Parang boses ni na Uncle Peter saka Auntie Mary yun ah. Pagbukas niya ng pinto ay kaagad siyang sumilip sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Dahil wala naman siyang nakitang tao,
Kaya isinarado at ikinandado niya na ulit ang pinto at bumalik sa higaan. Dahil antok na antok pa, kaya nakatulog din naman siya kaagad matapos sumalampak sa kama. Mabilis na lumipas ang araw. Tuwing hating gabi, eksaktong 12:00 ay palagi nang naaalimpungatan ng binata. At katulad nung nakaraang gabi, ay palagi niyang naririnig ang boses ng kanyang uncle at auntie na nasa bansang Australia. Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi sapagkat pabulong lang ang mga ito. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakakaramdam siya ng kilabot sa tuwing maririnig ang bulungan ng kanyang tiyo at tiya. Ang mga pangyayaring ito ay hindi niya ikinwento kahit kay Andrea. Pinalampas na lang niya ang pag-iisip na wala lang ang mga ito. Sabado ng 4:00 ng hapon, pagkasundo niya kay Andrea ay nagpasya muna silang magpunta sa simbahan bago maghapunan sa labas. Ngayong 10:00 na rin kasi ang alis nila para kinabukasan ng madaling araw ay nandun na sila sa ancestral house. Nang nasa loob na ang dalawa ng simbahan, ay pansamantalang umalis si Andrea at nagpaalam na magbabanyo lang ito. Hindi na sumama si Leopoldo dahil taimtim siyang nananalangin at nagpapasalamat. At ilang minuto pag-alis ng kanyang girlfriend, ay mayroong tumabi sa kanya at umakbay. Dahil sa nakapikit ay inakala niyang si Andrea to. Pero nang malanghap niya ang mabahong amoy, ay kaagad siyang napadilat. Ganun na nga lang ang gulat niya nang makitang isang matandang lalaking marungis na seryosong nakatingin sa kanya habang nakaakbay. Ay, anak na! Napatakip naman kaagad siya ng bibig matapos mapagtantong nasa loob nga pala siya ng simbahan. Marahan niyang inalis ang kamay ng matandang lalaki sa pagkakaakbay sa kanya at saka siya lumayo rito. Pero napakunot ng noo si Leopoldo nang lumapit ang matandang taong grasa na grabe pa rin kung makatingin na para siyang lalamunin ng buhay. Nakaramdam siya ng pagkairita pero pinilit niyang magpaka-plastic na maging mabait dahil nasa loob pa siya ng simbahan. Dumukot na lang siya ng pera sa bulsa at inabot sa marungis na matandang lalaki. Please lang ho ha, kasama ko ang girlfriend ko. Huwag niyo na lang ho akong kulitin, tatang. Kunin niyo na lang tong pera. Salamat dito sa 50 pesos ha. Alam mo ba nung bata-bata ako, kapareho mo lang din akong matigas ang ulo. Hindi ako nakikinig sa payo ng matanda sa akin, ng nanay at tatay ko. Kaya alam mo kung anong nangyari. Ha? Ano ho? Dahil sa akin, napahamak silang lahat. Namatay si nanay, si tatay, pati ang 3 kong kapatid. Di ba 3 rin ang kapatid mo? Teka, paano mo ho? Kung saan nyo man nais pumunta, huwag na kayong tumuloy. Magagaya ka lang sa akin. Katulad ko, pagsisisihan mo rin habang buhay ang mangyayari. Mamamatayan ka ng mahal sa buhay. Dahil sa mga narinig ay hindi na nakatiis si Leopoldo. Naiinis niyang pinagsabihan na ang marungis na matandang lalaki. Pwede ho ba umalis na kayo? Bago pa ako makapagsalita ng hindi maganda sa inyo. Wag ho kayo nagsasalita ng masasamang bagay lalo na't hindi nyo kilala ang isang tao. Please ho, tatang, umalis na ho kayo. Salamat sa 50 pesos. Sa susunod na magkita tayo, sa ibang silya ka na nakaupo. Hinayaan na lang niya ang matandang lalaki na maglakad palabas ng simbahan hanggang sa dumating si Andrea na nagtataka dahil sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nang tanungin siya ng girlfriend ay sinabi na lang na may nangungulit na taong grasa pero hindi niya na idinetalye pa ang lahat sapagkat ayaw niyang mag-alala pa ng gusto ang dalaga. Paglabas ng simbahan ay tila nawala tuloy siya sa konsentrasyon pero pinilit niyang hindi magpahalata kay Andrea. Masaya silang naghapunan sa isang fine dining restaurant at eksakto 8:00 ng gabi ay dumiretso na sila sa bahay ng binata. Dala na rin naman kasi ng magandang dalaga ang maliit niyang maleta. Si Leopoldo naman, habang nag-aayos ng mga gamit, ay hindi pa rin maalis sa isip ang tungkol sa
matandang lalaki kanina sa simbahan. Nang matapos na siya sa pag-aayos, ay sakto naman na kumatok ang kanyang kakambal bago magbukas ng pinto. Hello, Andre and Leo. Kumusta kayo dyan? Yo, what's up? Anong kailangan mo, kambal? Kung magpapalagay ka ng gamit sa maleta ko, sorry, punuan na to. Ang OA nitong si Kambal. O Salo, para sa iyan. Natatarantang sinalo ng binata ang maliit na box na hinagi sa kanya ng babaeng kakambal. What's with this bag? Wala akong pinabibili sa'yo ha. Bahala ka dyan, di kita babayaran. Huwag kang overacting. Buksan mo, bigay ni Ninang Dahlia na early birthday gift sa atin. Pasalamat ka, kakambal kita kaya meron ka rin. Bista ako lang. Buksan mo. Pagbukas ng lalaki ay gano'n na lang ang pagkamangha nilang mag-girlfriend nang makita nila ang laman ng box. Red rosary, gawa mismo at may basbas galing sa Vatican. Isuot mo yan para naman mabawasan pagkademonyito mo. Tama di ba, Sis Andrea? Hindi na nakasabat pa ang binata sapagkat lumarga na kaagad ang kakambal niya na nagsara pa ng pinto. Lumapit naman si Andrea at tinignan ng rosaryo na amoy rosas. Nang isuot to sa kanya ay wala nang nagawa si Leopoldo kundi hayaan na lang muna pansamantala. Saglit silang nagpahinga at naghintay hanggang sa sumapit na nga ang 10:00 ng gabi. Nang makapaghanda na ang lahat ay ipinagkatiwala na muna nila ang bahay kay Aling Mirna na trusted kasambahay ng kanilang pamilya na matagal nang naninilbihan sa kanila. Dahil sira ang kotse ni Kuya Rolen, kaya naman 2 sasakyan lang ang ginamit nila papunta sa ancestral house. Nakasakay sina Kuya Rolen, Suzette at Ginang Abi sa kotse ni Ginoong Luis habang sina Leopoldo, Andrea at Judith naman ang magkakasama. Habang nagbabiyahe papunta sa Quezon Province ay nag-drive-thru muna sila para may mga habang nagpapatuloy sa kanilang destinasyon. Mabilis na sumapit ang oras, 12:00 na ng hating gabi, tulog na ang kakambal at girlfriend ni Leopoldo kaya naman nag-sound trip na lang siya upang hindi antukin. Sinusundan niya lang din ang kotse ng kanyang tatay na hindi naman ganun kabilis. Dahil nawala ng signal ang kanyang cellphone sapagkat medyo masukal at madilim ang tinatahak nilang daan, kaya nag-play na lang muna siya ng radyo. Noong una ay static din ang signal, pero nang makasagap na to ng magandang tunog, ay nawindang naman siya sa mga naririnig. Para kasing bumubulong lang ng kung ano ang nagsasalita sa radyo. At bukod sa napakairi ng tunog, ay hindi niya rin maintindihan ang lengguwaheng sinasabi. Ano bang nasasagap nitong radyo? Parang naglalati naman yung boses. Natigilan siya at nangilabot matapos marinig ang malalim na tono ng paghalakhak mula sa pinakikinggang estasyon. Dahil doon ay inilipat niya ang estasyon pero pare-pareho lang ang nasasagap kaya naman pinatay niya na ng tuluyan. Kakatakot naman, takte. Kung kailan nasa masukal na daan na kami, saka pa nagkaganito. Pasimple niyang sinipat ang girlfriend at kakambal. Nang nahihimbing pa rin ang dalawa sa pagtulog, ay nagbalik na siya ng tingin sa sinusundang sasakyan ng ama na bigla namang huminto. Dahil doon ay napapreno siya ng malakas, kasabay ng pagsigaw at pagkagising ng mga sakay niya. What happened? Oh my goodness! Ano ba yun? Relax guys, and I'm sorry. Huminto kasi yung sasakyan ni Papa kaya nagpreno tuloy ako nang wala sa oras. Nang makita niya ang kakambal na nakahawak sa rosaryo, ay doon niya lang naalala na hindi niya nga pala tinanggal ang ikinuwenta sa kanyang rosaryo ni Andrea. Napatingin tuloy siya sa girlfriend na nakatanaw sa kotseng nasa unahan nila. Hindi niya rin alam subalit parang kakaiba ang pakiramdam niya habang naglilibot ng tingin sa paligid. Unti-unting sumilay ang kilabot sa kanyang pagkatao at naramdaman niya yung tila gumapang simula sa talampakan, papuntang tuhod at paakyat sa tiyan. Nang umabot ang kilabot sa kanyang dibdib, ay bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may mga maliliit na dagang nagkakarera ron. Pasimple siyang napahawak sa bahaging yun ng katawan hanggang sa makapa niya ang rosaryo.
Napahimas tuloy siya rito nang wala sa oras. At nang nakita niya ang ama na lumabas ng kotse, ay napakunot siya ng noo. Teka, nasiraan ba sila Papa? Bakit kaya? Di ko nga rin alam eh. Ang dilim pa naman sa labas, tapos nasa na ba tayo? Wala pang signal dito, naloko na. Wait nga, dito muna kayo, Shart, Kambal. Palakang pinto at huwag niyong bubuksan. I-check ko lang kung anong ginagawa nila Papa. Sige, bilisan mo lang Wala talaga kaming ibang kasamang lalaki rito. Hindi pa man natatapos si Judith sa pagsasalita, ay nakarinig na sila ng malakas na busina mula sa hindi kalayuan. Pagkatapos noon ay isang nakakasilaw na liwanag ang tila papasalubong kaya pare-pareho silang napatakip ng mukha. Doon din mas lalong kumabog ang dibdib ni Leopoldo. Lalo siyang kinutuban ng hindi maganda. Kaya kahit nakakasilaw ay tinanggal niya ang kamay na tumatakip sa muka. Kaya naman nakita niya ang buong pangyayari. Sumalpok sa sasakyan ni Ginoong Luis ang malaking truck. Nakita niya pa nga kung paano bundulin mismo ng nasabing sasakyan ang kanyang ama na nakaladkad pa. Tumalsik ang kotse kasama si Ginang Abby, Kuya Rolen at Suset na tumama naman sa sasakyan ni Leopoldo. Nadali ang unahang kanang bahagi ng sasakyan at kasamang nadaganan doon si Andrea. Dahil sa sobrang pagkasyak ay naghalo-halo na ang pakiramdam ng binata. Para siyang nabingi sa matinding ugong nang hindi niya malaman kung kalabog ba ng puso niya ang naririnig o ang tunog ng mga nagsasalpukang sasakyan. Saglit siyang nawala ng malay tao at nang magising siya ay puro pula na ang kanyang nakikita na pangilang-ilang apoy. Nakarinig na rin siya ng tunog ng ambulansya at nakakita ng iilang taong nakauniporme ng pampulis. Doon niya lang din napagtanto na nakahiga na siya sa stretcher at hinahatak ng iilang tao. Pagkakita niya sa nadurog na sasakyan, ay saka niya naalala ang buong pamilya at si Andrea. Andrea? Mama! Papa! Kuya Rolen! Judith! Bunso! Suset! Eksaktong pagkasakay sa kanya sa ambulansya ay doon na unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Pero malinaw pa rin niyang narinig ang mga halakhakan ng mga pamilyar na boses na tila tuwang-tuwa pa sa sinapit ng kanilang pamilya. Ang masaya sanang bakasyon na pagse-celebrate ng kaarawan nilang magkambal ay nauwi patuloy sa isang malagim na trahedya na hindi sukat akalain ni Leopoldo na mangyayari. Bago tuluyang mawala ng malay tao, ay sumagi pang bigla sa isip niya ang sinabi ng estrangherong marungis na matandang lalaki na nakaengkwentro niya sa simbahan. Salamat dito sa 50 pesos Alam mo ba nung bata-bata ako, kapareho mo lang din akong matigas ang ulo. Hindi ako nakikinig sa payo ng matanda sa akin, ng nanay at tatay ko. Kaya alam mo kung anong nangyari. Namatay si nanay, si tatay, pati ang 3 kong kapatid. Di ba 3 rin ang kapatid mo? Teka, paano mo ho? Kung saan nyo man nais pumunta, huwag na kayong tumuloy. Magagaya ka lang sa akin. Katulad ko, pagsisisihan mo rin habang buhay ang mangyayari. Mamamatayan ka ng mahal sa buhay. Salamat sa 50 pesos. Sa susunod na magkita tayo, sa ibang silya ka na nakaupo. Dapat pala, nakinig ako sa sinabi ng taong grasang yun. Bigla na lang siyang nilamon ng matinding kadiliman na para bang palutang-lutang siya sa kawalan. Hindi niya rin alam kung anong nangyayari, pero bigla na lang parang nawala ang kanyang mga alaala. Napapikit na lang tuloy siya. Hanggang sa ang tahimik na paligid ni Leopoldo ay naantala nang biglang makarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa kung saan. Pagmulat ng mga mata ay laking gulat ng binata sapagkat hindi na pamilyar ang lugar na kanyang kinaroroonan. Sa pagkakaalala niya ay nasa kotse siya kanina at matiwasay na nagmamaneho, subalit ngayon
ay nasa madilim na kakahuyan na siya. Kasunod na mga kaluskos na palakas na ng palakas ay isang nakagigimbal na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan ang umalingaw-ngaw. Pagkarinig sa nakakatakot na alulong ay biglang nagtayuan ang balahibo ni Leopoldo. Napatakbo siya ng napakabilis dahil ramdam niyang anumang oras ay maaaring merong nakakatakot na nilalang na susulpot sa kanyang likuran. At habang tumatakbo ng matulin, ay isang garalgal na tono ng boses ang kanyang narinig. Bilisan mo, binata! Huwag kang magpapahuli! Iligtas mo ang sarili mo! Nang maalala ang tinig ng estrangherong marungis na matandang lalaki sa simbahan, ay binilisan ng binata ang pagtakbo nang hindi na naiisip kung saan siya patungo. Makailang beses na rin siyang nadapa pero wala siyang pakialam. Ang nais niya lang ngayon ay makatakas sa kung sino mang gustong kumuha sa kanya. Subalit sakalang napansin ni Leopoldo na kahit anong gawin niyang pagtakbo ay ang bagal ng bawat eksena. Dahil doon ay mas lalong umusbong ang takot sa kanyang puso. Nagsimula na ring mag-unahan ng mga daga sa kanyang dibdib, kasunod ng pag-agos ng napakaraming butil ng pawis sa kanyang noo. Nanlamig ang buo niyang katawan at namanhid, kaya hindi na siya nakakilos pa sa kinatatayuan. Pagkapunas ng pawis sa noo, ay bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan ang mga duguang nilalang. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga kaharap at gano'n na lang ang pagkagimbal niya nang makilala kung sino-sino ang mga duguang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Pa! Ma! Kuya Roland! Suset! Andrea! Anong nangyari sa inyo? Lalapitan niya sana ang mga yon, kaya lang ay nadinig na naman niya ang nakakikilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Para bang nagtatawag to ng kamatayan, kaya kahit nanginginig na ang katawan sa matinding takot, ay kumaripas na naman siya ng takbo. Sinabayan pa to ng garalgal na tinig na kanina pa tila nagbababala sa kanya. Bilisan mo, binata! Huwag kang magpapahuli! Iligtas mo ang sarili mo! Itinuloy lang ng itinuloy ni Leopoldo ang pagtakbo, kahit na alam niyang tila hindi naman siya umuusad. Pinilit niya ang sarili hanggang sa muli na naman siyang natisod at nadapa. Tumayo ka! Malapit na siya! Huwag kang hihinto! Huwag kang titigil! Pinilit niyang tumayo kaya lang ay bigla niyang naramdaman ang pagkapit ng isang malamig na braso sa kanyang katawan. Kasunod nun ay unti-unti siyang napaangat sa ere dahil sa pagbuhat nito. Ramdam na ramdam ng binata ang mainit na hininga ng nilalang sa kanyang likuran. Hindi na rin siya nakakilos at nakalaban dahil sa tindi ng takot na nararamdaman. Bukod doon ay hingal na rin siya at tila ba pagod na pagod. Nang unti-unti siyang iharap ng kung sinong nilalang na nagbuhat sa kanya, ay doon na nga nakita ni Leopoldo sa unang pagkakataon ang nakakatakot na itsura nito. Ang nanlilisik na mga mata na tila nag-aalab at ang bibig nitong namumula dahil sa dugong tumatagas mula sa kung anong kinain nito. Dumila pa ito bago haplusin ang mukha niya ng matatalim at maiitim nitong mga kuko. Nagimbal ng gusto ang binata pagkakita sa itsura nitong punong-puno ng kadiliman at kasamaan. Pagkatapos noon ay bigla nitong ipinasok at idiniin ang mga kuko sa loob ng kanyang bibig na lalong ikinasindak ni Leopoldo. Nagkakawag siya ng nagkakawag subalit wala siyang lakas para labanan ng nananaig na kadiliman. Masyadong malakas ang kaharap niyang nilalang na halos lingkisin siya ng bisig nito. Habang dumadagundong ang puso niya sa sobrang kaba, ay nakakaramdam naman siya na tila nabubulunan dahil unti-unti nang pumapasok ang kamay at braso ng nakakatakot na nilalang sa kanyang bibig. Tulong! Tulong!
Kahit sinong nakaririnig, tulungan niyo po ako. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. Nawala na rin bigla ang kaninang boses na naguudyok sa kanya na takasan ng tila alagad ng diablong kaharap ngayon. Dahil doon ay parang nawala na lang tuloy siya bigla ng pag-asa. Hindi na rin niya alam ang gagawin hanggang sa sumagi na lang sa isip niya ang girlfriend, ang mga magulang at mga kapatid. Doon na unti-unting nagbalikan sa alaala niya ang lahat ng mga pangyayari. Ang malagim na aksidenteng kinasangkutan nilang lahat habang papunta sa ancestral house nila sa Quezon Province. Nang mapagtanto niya ang mga kaganapan, ay hindi na siya lumaban pa sa pananakop ng demonyo sa kanyang katauhan. Unti-unti na ngang pumatak ang luha niya matapos maalala ang nakita kanina. Kung paano niya nakita ang buong miyembro ng pamilya na namatay dahil sa hindi inaasahang aksidente. Kasunod nito ay unti-unti na ngang pumasok sa kanyang bibig ang iba pang parte ng katawan ng nakakatakot na nilalang na halos mauubusan na rin siya ng hininga. Habang umiiyak at nawawala ng pag-asa, ay pumikit na lang si Leopoldo at tinanggap na lang sa sarili na ito na marahil ang kanyang katapusan. Hanggang dito na lang ang lahat para sa kanya at para sa buo nilang pamilya. Gumising ka at huwag kang magpatalo! Hindi pa tong oras para sa'yo! Dahil sa maotoridad na tinig ng garalgal na boses, ay bigla siyang napadilat ng wala sa oras. Kasabay din noon ay biglang nagkorting usok ang natitirang parte ng katawan ng malademonyong nilalang na mahigpit na nakakapit sa kanya. Bumulusok ito papunta sa kanyang bibig, tenga, mata at ilong na para bang gustong pamahayan ang kanyang katawan at kalooban. Hindi ka pwedeng sumuko! Hindi ka pwedeng magpatalo! Bumangon ka! Bumangon ka! Dahil sa nakakaingganyong tono ng garalgal na boses, ay para bang nakahiram ng lakas ng loob ang binatang nangihina na. Walang ano-ano'y tumigil ang malademonyong nilalang sa pagsakop sa kanyang katauhan. Bigla niyang iniluwa ang napakaraming usok hanggang sa tuluyang makakawala ang kabuuan nito sa katawan niya. Pagkatapos noon, ay muli itong nagkorteng imahe kasunod ng panlilisik at pangangalit nito sa kanya. Hindi ako nagtagumpay ngayon, pero tandaan mo to, babalikan kita! Babalikan kita! Hindi pa tayo tapos! Akin ka lang! Akin ka lang! Pagkatapos niyang marinig yun ay biglang kumalat ang itim na usok sa kawalan, kasunod ng pagliwanag ng buong kapaligiran. Ang kaninang mabigat at puno ng kadilimang kapaligiran ay napalitan ng maiingay at malalakas na tinig ng mga tao na para bang nagkakagulo sa kanyang harapan. Mula sa likod ng nakasisilaw na liwanag ay isang hindi malinaw na imahe ang nakita ni Leopoldo. Andrea! Andrea! Shart! Bago pa niya maabot ang kamay ng kung sino man ay nawala na naman siya ng malay tao at hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari pa. 3 buwan ang nakalilipas. Sa wakas ay nakauwi na rin si Leopoldo mula sa pananatili sa ospital matapos ang aksidenteng nangyari sa kanyang pamilya. Namatay sa aksidenteng yun si Ginoong Luis, Ginang Abby, Kuya Rolen at ang bunsong kapatid nilang si Suzette. Nakalulungkot lang din na kahit ang girlfriend niyang si Andrea ay hindi nakaligtas sa malagim na insidenteng yun. Silang magkambalang ang nabuhay at itinuturing ng magkapatid na ang himala ng rosaryong suot nila ang nagligtas sa kanila sa panganib. Mabuti na ang kalagayan ng binata, maliban na lamang sa tama ng kanyang paa na hanggang ngayon ay sumasailalim pa rin sa therapy. Nadali kasi ang kanyang spinal cord kaya naman nagkaroon ng problema ang kanyang mga paa. Pero ayon naman sa mga eksperto, kahit mahaba-haba ang gamutan,
ay may tsansa pa ring makalakad ulit si Leopoldo. Si Judith naman ay patuloy pa rin na nagpapagaling sa ospital sa tulong ng kanyang boyfriend na si Johnson, isang registered nurse na nagtatrabaho mismo sa kung saan sila ospital na dinala. Dahil sa aksidenteng naganap, ay kinailangan tuloy umuwi ni na Uncle Peterson at Auntie Mary galing ng Australia dahil ito lang ang pamilyang pupwedeng mag-asikaso sa kambal pati na rin sa mga namatay. Hindi na naabutan pa ni Leopoldo at Judith ang mga magulang at mga kapatid na nailibing sapagkat nagpapagaling pa sila nung mga oras na yon. Kaya naman pag-uwi ng bahay ay dumiretso kaagad ang binata sakay ng wheelchair sa malaking painting ng kanilang pamilya na nakadisplay mismo sa sala. Naiyak na lang siya pagkakita sa picture na yun dahil nanumbalik ang masasayang tagpo kasama ang buong pamilya. Pagkatapos nun ay saka siya bumalik sa kwarto para doon ibuhos ang lungkot na nararamdaman. Leo, ayos ka lang ba dyan, nephew? Bungad na tanong ng uncle niyang manilaw-nilaw ang buhok matapos siyang maabutan na nakadungaw sa malaking bintana habang nakaupo sa wheelchair. Pumasok na agad ang Ginoo at lumapit sa kanyang pamangkin na lumingon naman bago tumugon. Okay lang po ako rito, uncle. May kailangan po ba kayo? Wala naman akong kailangan. I'm just checking on you lang, my pamangkin. May good news pala ako sa'yo. Bukas makakauwi na rin ang twin Judith mo. Na-discharge na siya ng doktor at kasama niya yung boyfriend niyang nurse. Si Johnson po ba? I believe that is his name. By the way, that Johnson guy ang magiging personal nurse niyo for the meantime hanggang sa gumaling na kayo pareho. Ganun po ba, uncle? Buti naman at makakauwi na rin si Judith. Yes. Kaya masayang-masaya ako dahil pareho na kayong nandito ng kapatid mo. After 3 months, finally nakabalik na kayo sa bahay niyo. Gustuhin ko man pong maging masaya, uncle. Pero hindi ko magawa. Natigilan ng binata sapagkat hindi na naman niya napigilan ng maluha. Feeling niya kasi ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Kung alam ko lang na ganito mangyayari. Listen, Leo. It's nobody's fault. Accidents happen and everything happens for a reason. Thank you, Uncle. Hindi ko lang talaga maiwasang malungkot at maalala sila Mama, Papa, Kuya Rol, Suzette, pati ang girlfriend ko. Don't worry. Soon and very soon dadalawin natin sila sa Memorial Park. Sa ngayon, huwag niyo munang paguring magkambal ang mga sarili niyo. Kailangan niyong magpahinga ng mabuti. Okay? Makakalakad ka rin ulit at si Judith, makakalaya siya sa traumang ito. Yes po, Uncle. Thank you po sa pag-remind. Humawak sa balikat ni Leopoldo ang kanyang tiyuhin at pagkatapos ay mahina siya nitong pinisil-pisil sa bahaging yon at minasahe. Guminhawa ang pakiramdam niya at napatigil sa pag-iyak dahil doon. Your Auntie Mary and I will always be here to support you no matter what. Salamat po talaga ng marami sa inyo ni Auntie Mary, Uncle. Umuwi pa kayo para lang maasikaso kami. Ngumiti ang Ginoo bago inalis ang pagkakahawak sa balikat ng kanyang pamangkin. Gusto pa nga naming magtagal hanggang sa makita kayong parehong magaling na talaga ni Judith. But of course, we have work abroad. Kapag naging okay na kayo, kukunin ko kayo pareho ng ate mo para doon makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Promise yan, pamangkin. Dahil sa usapang yun ay parehong gumaan ang pakiramdam ng magtiyo sa kabila ng malaking dagok na dumating sa buhay ng kanilang pamilya. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam muna si Uncle Peterson dahil susunduin pa nito si Auntie Mary na nasa ospital at nag-aasikaso naman sa mga bills ni Judith. Narinig na lang ni Leopoldo na nagbili ng Ginoo sa kasambahay nilang si Aling Mirna na magluto na ng hapunan para maaga-agang makakain. Samantala, nanatili lang ang binata na nakatanaw sa bintana.
Makulimlim sa labas at maulan. Walang masyadong taong dumadaan lalo na sa kinaroroonan nila dahil halos nasa pinakadulo na ng village ang kanilang tinitirahan. Sa harapan ng binata ay makikita ang maliliit na burol at kakahuyan kaya kung magandang panahon ay magandang pagmasdan ng papalubog na araw kapag ganong oras. Kaya rin talaga pinasadya na ganon kalaki ang mga bintana sa gawing yun para masilayan ang magandang tanawin sa labas ng bahay mula sa kwarto. Tahimik lang na nakatingin sa labas si Leopoldo at muling iniisip ang madalas niyang napapanaginipan matapos ang aksidente. Sa loob ng 3 buwan ay halos paulit-ulit lang ang senaryo ng kanyang panaginip kahit pa iba-iba ang lugar na kanyang kinaroroonan. Sa kanyang panaginip, sa oras na maririnig na niya ang pag-alulong ng aso, ay susundan na to ng maotoridad na pag-aralgal na boses na nagsasabing tumakbo na siya para takasan ng malademonyong nilalang na siya ang pinupuntirya. Palagi siyang nahuhuli ng dyablo, pero sa tuwing maririnig niya ang maotoridad na boses ng matandang lalaki, ay natatakasan niya ang kamatayan at nagigising na pawis na pawis. Hindi niya na sinasabi sa buong pamilya ang series ng bangungot na yun sapagkat ayaw na niyang madagdagan pa ang alalahanin ng kanyang uncle at auntie. Pati na rin kay Judith ay hindi niya na pinaalam sapagkat sobra-sobrang trauma na ang inabot ng kakambal niya pagkatapos ng malagim na aksidente. Minsan ang sinabi ni Leopoldo sa doktor ang tungkol sa serye na bangungot pero inirekomenda lang na magpatingin siya sa psychiatrist dahil maaari daw dala rin ito ng trauma ng aksidente. Malinaw para sa kanya na may kahulugan ng masasamang panaginip na to. Subalit hindi naman niya alam kung kanino o sino ang tamang taong makakatulong sa kanya para malaman kung anong meaning ng kanyang mga bangungot. Kaya naman isinawalang bahala na lang muna niya ito dahil mas importanteng mabantayan at maalagaan ang kanyang sarili at si Judith na hanggang ngayon ay nagsasuffer pa rin dahil sa aksidente. Bukod sa pagkaputol ng kaliwang kamay at pagkasunog ng maliit na porsyon ng mukha, ay napaka-traumatic nito para sa dalaga. Kailangan niya pang dumaan sa matinding surgery para maisaayos ang mukha na hindi na rin naibalik pa sa dating ganda. I'm so sorry, Judith. Maya-maya pa nga ay napaluha na naman siya ng hindi sinasadya dahil naalala na naman niya ang mga mahal sa buhay na namatay. I'm so sorry pa, Ma, Kuya Roland, Bunso Seth, and to you, Shart Andrea. I'm really sorry sa inyong lahat. Hanggang ngayon talaga ay hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari sapagkat kitang-kita niya ang mga yun. Kung paanong makaladkad ang Tatay Luis niya ng truck, kung paanong madurog ang kotse kasama sina Nanay Abby, Kuya Roland at Seth, at kung paanong tumalsik ang sasakyan at madaganan ang pinakamamahal niyang girlfriend. I'm really sorry, guys. Natigilan ang binata matapos marinig ng mahina ang isang malalim na tinig na para bang tumatawa. Dahil doon ay napalingon siya sa likuran hanggang sa igala na niyang tingin sa buo niyang kwarto. Nang walang makitang tao ay napakunot siya ng noo. Pagkatapos ay hinatak niya ang suot na damit at saka ito ipinuna sa mukha niyang halos maghilamos ng luha. Sino yan? Pagtingin niya sa pintuan ay meron siyang naaninag na imahe ng tao na para bang nakadungaw sa kanya. Nakabukas kasi ang pinto kaya kita kung may taong dadaan sa labas ng kanyang silid. Aling Mirna, ikaw po ba yan? Tuloy po kayo. Natigilan na siya sapagkat biglang nawala ang imahe ng tao na naroon. Dahil doon ay minaniobra niya ang wheelchair at lumapit sa pintuan. Sumilip siya sa pasilyo hanggang sa maaabot ng paningin pero wala siyang nakita kahit sinong tao.
Nang masigurong wala namang kahit sinong tao, ay bumalik na siya sa loob at pinindot na lang ang switch para magliwanag sa may kadiliman niyang kwarto. Pinihit niya ulit ang wheelchair hanggang makabalik sa bintana. Pagkatapos ay hinawi niya pasara ang kurtina. Nang maisara niya na ito, ay saka naman may biglang umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Sumagi kaagad sa isip niya ang tungkol sa panaginip. Dahil doon ay kinakabahan siyang sumilip sa bintana at pansamantalang hinawi ulit pabukas ang kurtina. At pagbaling doon ng tingin ay mayroong biglang bumulaga mula sa labas ng bintana na hindi niya inaasahan. Ay, lintik ka! Isang uwak na biglang sumalpok sa salamin ng bintana na kaagad ding lumagapak sa sahig. Tumagas ang dugo nun at dala ng pagkataranta ay napaatras ang binata hanggang sa mawalan siya ng balanse. Natumbang inuupuan niyang wheelchair na gumawa ng ingay. Narinig naman yun ni Aling Mirna na dali-daling nagtungo roon. Diyos ko po, na bata ka. Anong nangyari sa'yo, ha? Hindi na muna kumibo si Leopoldo. Kaagad siyang inalalaya ng ginang na makabalik sa wheelchair at pagkatapos noon ay saka siya tumuro sa bintana. Nang makita ng matandang babaeng kasambahay ang dugo ng uwak, ay napatili siya sa takot habang nagsa-sign of the cross. Ano yan? Sus Mariosep! Ano po? May sumalpok na uwak dyan, Aling Mirna. Nagulat ako kaya natumba ako sa wheelchair. Nako, totoo bang sinabi mo? Sa probinsya namin may kasabihan tungkol dyan sa uwak eh. Tungkol daw yan sa espiritu sa kabilang buhay na gustong kumonekta sa'yo. Nako, baka sila Serian o ibang mahal mo sa buhay, baka may gustong iparating. Napa-sign of the cross na naman ang matandang babae, habang ang binatang lumpo naman ay hindi nakaimik dahil napaisip sa sinabi ng kasambahay. Maya-maya pa'y kaagad nilinis ni Aling Mirna ang dugo ng uwak at tinapon na rin ang nasabing hayop sa tamang lagayan. Naiwan naman si Leopoldo sa kwarto habang iniisip ang mga sinabi ng kanilang kasambahay. Hindi niya namalayan na nakaidlip siya sa sobrang pag-iisip. Bigla siyang napadilat matapos makarinig na naman ang ingay sa nakasarang bintana. Dahil nakahiga at baldado ang katawan, kaya hindi niya agad nalapitan ang bintana na kusang bumukas dahil sa malakas na hangin. Laking gulat nga ng binata nang tumambad sa kanyang paningin ng isang maitim at malaking nilalang na may nanlilisik na mga mata. Duguan ang bibig na may matatalim na mga ngipin, pati mahaba at may itim na kuko. Sumampay ito sa bintana at kitang-kita niya ang nakakatakot nitong wangis at kung paanong ngumiti na parang nanlilibak. Biglang may naalala si Leopoldo kaya siya napabulalas. Ikaw yun! Nakita na rin kita ulit. Akala mo siguro hindi kita mahahanap. Ang pinaghalo-halo nitong boses na galing sa hukay ay tila ritmo ng katatakutang biglang kumumot sa pagkatao ni Leopoldo. Hindi nakagalaw ang binata sa kamang hinihigaan dahil napangunahan na kaagad siya ng matinding pagkasindak. Ramdam niya ang pagtatayuan ng balahibo sa buong katawan na kalaunan ay naipon ng kilabot sa likod ng kanyang buhok. Hindi kita pakakawalan! Bigla itong sumunggab dahilan para mabasag ang salamin ng malaking bintana. Napapikit naman ang binata sa takot dahil yun lang ang tanging magagawa niya. Akin ka lang! Akin ka lang! Laking gulat naman ni Leopoldo nang may biglang humawak sa kanyang kamay. Pagkadilat ay naroon na sa harapan niya si Aling Mirna. Nak, pasensya na at ginising kitang bigla. Sa katunayan sinilip kita para ayaing kumain na. Kadarati lang kasi ni Uncle at Auntie. Nagsabi nga sila na papuntahin ka na sa dining area. Kaso nung tulog ka, ayaw na kitang abalahin, kaya lang. Kaya lang ano po? Kaya lang narinig kitang umuungol. Binabangungot ka ba, anak? Hindi po. Salamat at ginising niyo ko, Aling Mirna.
Matapos magpasalamat ay kaagad sumunod sa kusina si Leopoldo para maghapunan kasama ang tiyuhin. Pasado 7:30 ng gabi, nang matapos ang hapunan ay kaagad bumalik si Leopoldo sa kanyang kwarto sa tulong na rin ni Aling Mirna. Hindi na nga maalis sa isip niya ang mga nangyari sapagkat yun ang unang pagkakataon na napanaginipan niyang nakakatakot na nilalang sa mismong bahay nila. Mas lalo siyang nabahala sa mga sinabi ng malademonyong nilalang kanina. Nakita na rin kita ulit. Akala mo siguro hindi kita mahahanap. Hindi kita pakakawalan. Akin ka lang. Akin ka lang. Napabulong na naman tuloy siya sa sarili nang wala sa oras. Siguro oras na talaga para magpatingin ako sa psychiatrist. Kailangan ko na yata talagang sundin ang advice ng doktor. Pagkatapos noon ay nagpalinga-linga na naman siya sa palibot ng kanyang kwarto. Hanggang sa mayroong biglang pumasok sa kanyang isip. Nang maalala ang ngiti ng kanyang mga magulang at mga kapatid, ay bigla na rin siyang napangiti kahit sobrang sakit sa pakiramdam na mga yon. Dahil sa mga alaalang yon, kahit papano ay tila guminhawa ang kanyang pakiramdam hanggang sa kumalma na ulit siya at natigil na ang luhang papatak na naman sana. Hinimas-himas niya ang dibdib habang pinagagaan ng sarili hanggang sa makatulog na siya ng mahimbing. At mula nga sa panaginip ay nakita na naman niya ang estrangherong matandang lalaki na naka-encounter niya noon sa simbahan. Bigla itong bumoses na parang nag-e-echo. Hanapin mo ako! Matutulungan kita! Makalipas ang 1 linggo, naging magaan ang pakiramdam niya sapagkat sa nagdaang araw na yun ay hindi siya dinalaw ng nakakatakot na panaginip. Nandoon na rin sa bahay ang kambal niyang si Judith, pati ang boyfriend nitong nurse na si Johnson. Kaalis lang din nung isang araw ni na Uncle Peterson at Auntie Mary dahil kinakailangan na talaga nilang bumalik sa Australia para makapagtrabaho. Nag-overstay na sila at hindi na yun sagot ng kumpanya. Leo, okay ka naman na, di ba? Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako rin sa kabilang kwarto ha. Sikasuhin ko lang yung kakambal mo. Sige bayaw, salamat ha. Pupunta na lang ako rin sa kwarto ni Judith. Naku Leo, tawagin mo na lang ako. Alam mo naman yung kakambal mo eh. Ayaw niya munang may makakita sa kanya. Pasensya ka na ha, baka mag-hysterical na naman kasi yun eh. Naku, walang kaso. Sige, tatawagin na lang kita. Pag-alis ng nurse, nang makasiguro si Leopoldo na sarado na ang pinto ng kanyang kwarto, ay saka siya napabuntong hininga ng malalim. Magmula kasi nang nangyaring aksidente ay hindi pa niya talaga nakikita ulit ang kakambal. Tanging si Johnson lang talaga ang nag-aasikaso rito dahil nagwawala ang dalaga kapag may ibang tao. Ayon sa doktor, ay kasama raw yun sa traumatic event ni Judith. Plus hindi pa rin kasi matanggap ng dalaga ang nangyaring pagbabago sa kanyang itsura. Sana maging okay na ang kakambal ko. Pagkatapos sabihin yun ay pinaikot niya na ang gulong ng wheelchair at saka tinungo ang tapat ng cabinet. Binuksan niya ito at namili ng damit na may susuot. Hindi niya rin alam sa sarili pero magmula kasi nang dumating si Johnson sa bahay, ay medyo na-conscious na siya sa kung anong isusuot sa araw-araw. Dati pa naman hindi niya rin maintindihan ang sarili kung bakit tila naiilang siya kapag nasa bahay nila ang boyfriend ng kanyang kakambal kahit naman hindi siya talaga mahiyaing tao. Nang makapagbihis na ng long sleeve, ay saka siya humarap sa salamin at inayos ang sarili. Pagkatapos nun ay dali-dali siyang lumabas sa kwarto at nang mapadaan sa silid ni Judith, ay pasimple siya rong sumilip dahil nakauwang ng kaunti ang pinto. Napangiti siya pagkakita sa mukha ng kakambal at nang mapatingin naman kay Johnson na nag-aasikaso rito, ay nakaramdam na naman siya ng pagkailang. Sa kabilang banda ay natutuwa rin siyang pagmasda ng gwapong mukha ng lalaking nurse. Para hindi na mapansin ay minaniobra na niya ang wheelchair hanggang sa makarating sa dining area
kung saan niya naabutan si Aling Mirna na naghahanda ng kanilang makakain. Hello, Aling Mirna. Oh anak, hello rin. Nagugutom ka na ba? Malapit na tong matapos. Maghintay ka na lang ng konti pa ha. Sige lang po. Take your time. Masaya ang kasambahay na makita ang alagang unti-unti na ring bumabalik sa dati nitong sigla. Marami pa silang napag-usapan at pagkatapos ay nagpasya muna ang binata na tumambay sa bakuran nila habang naghihintay ng almusal. Nang nasa Bermuda Grass na ay tumanaw si Leopoldo sa kinaroroonan ng araw. Pinangsanggan niya lang ang kamay niya para hindi masilaw ng liwanag at pagkatapos ay saka siya huminga ng malalim. Okay, let's do this. Pagkatapos ay sa kanya isinampa ang mga kamay sa handle ng wheelchair at dahan-dahang tumayo. Kahit nakakaramdam ng sakit, ay sinikap at pinilit niya pa rin ang sarili sa kagustuhang makalakad na ng agaran. Muli siyang humugot ng malalim na hininga bago bumitaw sa pagkakahawak sa handle ng wheelchair. You can do it, man. Pag-iengganyo niya sa sarili, saka dahan-dahang iniangat ang kaliwang paa. Noong una ay tila gumegewang pa siya at nag-aalangan dahil masakit sa tuwing ikikilos niya ang paa. Mabigat din ito sa pakiramdam kaya talagang nag-i-struggle ang binata. Pumikit siya at saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Go man, come on. You can do it, Leo. Huwag mo nang hintayin ng therapy. Makakaya mo to. Anas niya pa sa sarili na hindi na malayang naihakbang na pala niya ang kaliwang paa. Pagkadilat ay labis ang pagkamangha ng binata sa sarili at kitang-kita yon sa kanyang mukha. Isinunod niyang iniangat ang kanang paa pero muntik na siyang ma-out of balance kaya agad na pahawak ang binata sa handle ng wheelchair. It's okay. One more try. Saka siya nagpunas ng mukha matapos pagpawisan ng malala dahil sa kanyang ginagawa. Huminga ulit ng malalim si Leopoldo bago muling ulitin ang ginawa kanina. Inihakbang niya naman ang kanang paa ng marahan hanggang sa magtagumpay na nga siya. Yes! Sabi ko naman sa'yo, Selfie, kaya mo to! Pagkalaon ay tumingin siya sa harapan kung saan ay nakita niya ang bola sa hindi kalayuan. Dala ng matinding determinasyon ay hindi na namalaya ni Leopoldo na malayo na ang hakbang na nagawa niya. Natuwa siya sa naging resulta kaya hindi na rin niya napigilan ang sarili na mapasigaw sa tuwa. Aling Mirna! Aling Mirna! Tingnan niyo po ako, Aling Mirna! Aligaga namang pumaroon ang kasambahay at nang makita siya nitong nakatayo ilang metro ang layo sa wheelchair at may hawak na bola, ay sobrang nabigla ang ginang at napatakip na lang sa bibig. Naku anak! Nakakalakad ka na! Malapit na po, Aling Mirna. Makakalakad na ako ulit. Sa sobrang pagkagalak ng matandang babae, ay napatakbo ito sa binata at napayakap dahilan ng muntik ng pagkatumba nila. Pagkatapos noon ay kinuha ng ginang ang wheelchair at inilapit para mabilis makaupo ang kanyang alaga kung sakaling makaramdam ito ng pagod. Tuwang-tuwa sila dahil sa isang napakagandang senyales ng mabilis na paggaling ng mga binti ni Leopoldo. Aling Mirna, nakita niyo po, di ba? Ang layo na ng nahakbang ko. Ibig sabihin po, malapit na talaga ako ulit makalakad ng tuluyan. Natigilan siya sapagkat mula sa hindi kalayuan ay nakarinig sila ng alulong ng aso. Sinabayan pa ito bigla ng nakakatakot at pamilyar na halakhak ng malalim na boses na hindi rin alam ni Leopoldo kung saan ang galing. Diyos ko naman, kaya aga-aga may umaalulong na aso. Aling Mirna, may narinig po ba kayong tumatawa kanina? Wala naman anak. Halika na nga sa loob at mag-almusal ka na muna. Nakahanda na ron sa mesa. Kaagad itinulak ng matandang babaeng kasambahay ang kanyang alaga papasok sa loob ng bahay. Dumiretso na kaagad sila sa dining area at kumain hanggang sa makalimutan na nila ang tungkol sa alulong ng aso, pati na rin ang narinig ni Leopoldo na malalim na boses na tumatawa.
Hinatiran na rin ni Aling Mirna ng pagkain si Judith at Johnson na sabay namang nag-almusal sa kwarto. Maya-maya pa, pagkatapos ng agahan, paglipas ng ilang oras ay nagpahinga muna si Leopoldo sa kanyang kwarto at muling nakaidlip ng hindi namamalayan. Nanaginip na naman siya, pero hindi na to katulad noong nakikita niyang malademonyong nilalang. Kakaiba ngayon ang panaginip niya sapagkat nagpakita bigla ang marungis na matandang lalaki na nakita niya noon sa simbahan. Makinig ka! Masyado na akong mahina para gawin ito ulit. Kailangan mo kong katagpuin. Madali ka! Teka, bakit nandito ka sa panaginip ko? Hindi ka nananaginip! Bago pa natapos ng matandang lalaki ang sinasabi, ay nakarinig na sila ng alulong ng aso na sinunda ng malalim na tono ng boses na humahalakhak. Napalingon sila pareho sa kinaroroonan ng mga boses at nang bumaling si Leopoldo sa matandang lalaking kausap kanina, ay gano'n na lang ang gulat dahil wala na ito. Magmadali ka na bago pa mahuli ang lahat! Yun na ang huli niyang narinig na boses bago biglang mapadilat dahil narinig niya ang malakas na sigaw ni Johnson mula sa katabing kwarto. Dala ng sobrang pagkabigla ay nahulog si Leopoldo sa kama. Hindi na rin niya nagawang tawagin si Aling Mirna. Marahan siyang tumayo hanggang sa hindi na nga niya namamalayang nakakalakad na siya at nakapunta sa silid ng kapatid. Pagdating niya sa pintuan ng kwarto ni Judith, ay nakita niya roon sina Aling Mirna at Johnson na para bang gulat na gulat at takot na takot ang mga mukha. Anong nangyari, Johnson? Aling Mirna? May nakita kaming malaking tao na parang nakadagan kay Judith. Itim na itim at namumula ang mga mata. Doon na nga sumagi sa isip ni Leopoldo ang tungkol sa madalas niyang napapanaginipan dahil kaparehong-kapareho to ng kinukwento ni Johnson. Totoong sinabi ni Johnson, anak. Teka, paano ka nakapunta rito nang walang wheelchair? Lahat sila ay nagtaka at doon lang nga rin na-realize ni Leopoldo na hindi siya naka-wheelchair. Nakakalakad na talaga ako! Huh? Pagkasabi niyang yun ay bigla namang nangisay si Judith. Tumirik ang mga mata nito at bumula ang bibig na ikinataranta ng lahat. Dahil doon ay dali-dali nga nilang kinontak ang personal na doktor ng dalaga at nang makarating yon, kaagad tinignan kung ano ang naging dahilan kung bakit tila kinumbulsyon si Judith. Nagsuggest lang ang doktor na i-admit sa ospital ang kakambal ni Leopoldo para ma-examine ng maayos. Ganun na nga ang ginawa nila kaya pagdating sa ospital ay kaagad kinontak ng binata ang tiyuhin at ibinalita rito ang nangyari. Uncle, si Judith, dinala ulit namin sa ospital. Bigla na lang tumirik ang mata. Nangisay tapos bumula ang bibig. Ang sabi pa ni Aling Mirna at Johnson bago yun mangyari, may nakita silang itim na malaking tao na nakapatong kay kambal. What did you just say, my pamangkin? Ang sabi nga po nila Aling Mirna at Johnson bago yun mangyari, may nakita silang itim na malaking tao na nakapatong kay kambal. Uncle, kinakabahan ako dahil ang totoo niyan, may serye ng panaginip ako tungkol dun sa nakita nila. Wait, Leo. I will call you back. Bago ibaba ng Ginoo ang tawag ay parang nahapyawan pa ng pandinig ni Leopoldo ang pamilyar na boses na narinig niya na noong bago ang aksidente. Parang nakarinig siya ng bumubulong ng kung anong salitang hindi niya maintindihan. Isinawalang bahala na lang muna niya to dahil hinayaan niya ang sarili na mag-focus sa sitwasyon ng kanyang kakambal. Pagkakita niya kay Johnson, kahit naiilang ay nilapitan niya to para tanungin. Johnson, kumusta si kambal? Sa ngayon, tulog pa rin siya at hinihintay pang resulta ng test sa kanya. Umuwi na muna kayo ni Aling Mirna. Ako nang bahalang magbantay ngayong gabi. Babalitaan kita agad kung ano nangyari. Hindi na nakaimik si Leopoldo sapagkat nang humawak sa balikat niya si Johnson ay mas lalo siyang nailang. Huwag mo ring i-force ang sarili mo na makalakad. Mag-wheelchair ka muna hanggat maaari.
Sige. Yun na lang ang nasabi niya. At pagkatapos noon ay umuwi na nga muna sila ng bahay ni Aling Mirna. Pagsapit ng gabi, matapos kumain at makainom ng gamot, ay nahiga na nga si Leopoldo sa kama habang nakatitig sa kisame. Naisip na naman kasi niya ang naging kalagayan ngayon ni Judith. Hindi na naman naiwasan ng binata na mapaluha matapos maalala ang mga nangyari kanina. Natatakot kasi siya na baka may kung anong mangyari na sa kanyang kakambal. Dahil sa dami ng naiisip ay hindi na naman niya namalayang nakatulog na siya at nagising lang dahil biglang mayroong kumalabog mula sa malaking bintana. Biglang napadilat si Leopoldo at napatingin sa pinanggalingan ng ingay. Ilang saglit pa nga ay nakarinig na naman siya ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Nang marinig niya yun ay tila nanlaki ang mga mata niya. Alam na kasi ng binata ang sunod na mga mangyayari. Aware na rin ang binata na nasa mundo siya ng panaginip. Nandito na naman ako. Bumangon siya at marahang naglakad papunta sa malaking bintana. Nang nasa harap na nito, ay marahan niyang hinawi ang kurtina habang nagpapatuloy ang alulong ng aso mula sa kung saan. Eksaktong pagbukas ng kurtina ay sumambulat na nga sa kanya ang malademonyong nilalang. Nakangiti ito ng abotenga habang matalim na nakatitig sa kanya ang namumulang mga mata. At kahit natatakot ay hinarap niya ito para magkaalaman na. Ano bang kailangan mo? Alam kong ikaw ang dahilan kung bakit nasa ospital ulit ngayon ang kakambal ko. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami. Dahil hindi ako basta-basta susuko. Lalaban ako para sa kapatid ko. Kaya umalis ka na. Humalakhak lang ng humalakhak ang malademonyong nilalang bago sumeryoso ng mukha at nagsalita. Titigilan na muna kita sa ngayon dahil uunahin ko ang kapatid mo. Pagkasabi noon ay biglang nagdilim ang buong paligid. Naging usok ang nakakatakot na nilalang at kitang-kita ni Leopoldong lumipad to sa malayong lugar. Kaagad na padilat ang binata dahil na rin sa malakas na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Marahan siyang pumunta roon at pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanyang paningin ang nahihintakutang mukha ni Aling Mirna. Aling Mirna, bakit po? Anong oras pa lang 2:00 pa lang po ng madaling araw. Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat biglang umiyak ang matandang babaeng kasambahay. Lalo lang tuloy siyang nabahala at kinutuban. Aling Mirna, please lang po, magsalita kayo. Tumawag si Johnson. Patay na ang kakambal mo. Wala na si Judith. Iniwan na rin niya tayo. Tila gumuho rin ang mundo ni Leopoldo sa kanyang narinig. Para siyang nabingi at natulala sa kinatatayuan na kalaunan ay bigla na lang siyang nahilo at bumagsak bago nawala ng malay. Makalipas ang 1 linggo, pagkalibing kay Judith ay hindi na rin alam ng binata kung anong mararamdaman niya. Para bang nawala na siya ng gana sa lahat habang nakatingin sa puntod ng mga mahal niya sa buhay. Anak, tara na sa kotse. Maggagabi na at mukhang uulan. Halika na, bago pa tayo maabutan ng ulan dito. Aling Mirna, sige po, ako nang bahala rito. Mauna na po kayo sa kotse. Pag-alis ng matandang babaeng kasambahay, ay saka nagsalita ulit si Johnson na nakatayo sa tabi ng nagluluksang binata. Leo, tumawag ang Uncle Peter mo kanina. Kinukumusta ka? Hindi mo raw sinasagot ang mga tawag nila ng auntie mo. Uuwi raw sila sa Makalawa kaya magpakatatag ka. Hindi umimik si Leopoldo kaya humawak sa balikat niya si Johnson para damayan siya. Dahil doon ay nagsimula na naman siyang maiyak. Sobrang nasasaktan din ako sa nangyari sa kakambal mo. Gusto kong magwala at manisi pero hindi ko alam kung sino ang sisisihin ko. Kaya ang sarili ko na lang ang pinapahirapan ko. Pero bigla akong na-realize, hindi matutuwa si Judith kapag ginawa ko yun. Kaya ikaw, Leo, never mong sisihin ang sarili mo.
Natigilan na siya nang biglang yumakap ng mahigpit si Leopoldo habang humahagulgol. Inalo naman niya to at hinayaan lang sa pagtangis hanggang sa kumulog na nga at kumidlat. Dahil doon ay inakay na niya ang binata sa sasakyan, saka sila umuwi ng bahay at nagpahinga. Hindi makatulog si Leopoldo, kaya nakatingin lang siya sa bintana habang pinagmamasdan ang malakas na ulan na tila nagdidilig sa tigang na lupa. Maya-maya ay nagring na naman ang kanyang cellphone at nang makitang rumihistro ang pangalan ng kanyang tiyuhin, ay hinayaan niya lang to hanggang sa maging miss call. Tama ang sinabi ni Johnson kanina. Hindi ko dapat sisihin ang sarili ko. Pero meron akong dapat na gawin. Kinabukasan, maaga pa lang at kahit wala pang tulog ay umalis kaagad ang binata na nagpasama pa kay Aling Mirna. Saan ba tayo magpupunta, anak? Ikaw na bata ka, nagmaneho ka pa. Tatawagan ko nga muna si Johnson. Pakisabi na lang po kay Johnson, Aling Mirna. Doon na siya dumiretso sa simbahan. May kakatagpuin lang po tayo roon. Sige, pero teka Leo, ano ba kasing plano mo, anak? Ngayon ko lang po ito sasabihin sa inyo, Aling Mirna. Pasensya na. Dahil nung mga nakalipas na buwan, binaliwala ko lang ang series of nightmares ko. Yung sinasabi niyong nakita niyong malademonyong nilalang bago mamatay ang kakambal ko, gusto ko siyang mapuksa. Napa-sign of the cross na lang ang matandang babaeng kasambahay habang nakikinig sa mga ikinukwento ng kanyang alaga. Nang matapos na sa pagkukwento, ay gano'n na nga lang ang takot ni Aling Mirna at pag-aalala sa mga nalaman. Dapat noon mo pa sinabi yan, lalo na sa uncle at auntie mo. Please po, huwag muna nating sabihin kina Uncle Peter at Auntie Mary. Kailangan ko muna makasiguro bago ko ibalita sa kanila. Sige, alam mo ba na ang kasabihan sa probinsya namin kapag ganyang tuloy-tuloy ang panaginip at may kasama pang alulong ng aso ibig sabihin may sumusumpa raw sa'yo. Diyos ko po, dapat magpatulong na tayo sa mga albularyo Hindi na kumibo ang binata sapagkat hindi rin naman talaga niya alam ang gagawin. Maya-maya pa nga nang nasa simbahan na, matapos makapag-park ng sasakyan, ay dali-dali silang pumasok sa loob at pumwesto kung saan siya noon umupo bago makainkwentro ang misteryosong matandang lalaki. Nagtagal sila roon ng halos 1 oras at dumating na rin si Johnson na may dalang pagkain, pero wala pa ring nagpapakita kay Leopoldo, kaya naiinip na nagtanong na ang matandang babaeng kasambahay. Anak, sino ba yung hinihintay natin dito? Oo nga Leo, mag-1 oras na tayo rito Sino bang hinihintay mo? Ang sabi niya sa akin sa panaginip, magkita raw kami ulit pero bakit wala siya? Nasaan ka na ba, Manong? Nang makita ni Johnson ang tila aligagang itsura ng binata, ay hinawakan niya ulit to sa balikat hanggang sa mapakalma. Leo, kumain na muna tayo saka natin siya balikan. Sabi ni Aling Mirna, hindi ka pa raw natutulog Habang nagmamaneho ko, umidlip ka muna dun sa kotse para malinaw ang isip mo. Hindi na pumalag si Leopoldo sapagkat hindi niya rin maintindihan ang sarili dahil sa tuwing kausap niya si Johnson ay napapatalima na lang siya. Nang palabas na sila ng simbahan ay doon na nga sumulpot ang hinahanap ni Leopoldo. Ang misteryosong matandang lalaking gusgusin na siyang nagpapakita sa kanyang panaginip. Hindi ba sinabi ko sa'yo na sa muli nating pagkikita sa iba ka na nakaupo? Natutuwa ako at nakakalakad ka na ulit. Pero kung malalaman mo ang dahilan, hindi ko alam kung matutuwa ka pa. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan ko nang malaman. Tatanggapin ko yung lahat. Wala na nga silang inaksayang oras. Pagkatapos magpakilala ng matandang lalaki bilang si Tatang Kupye, ay pinasunod niya ang mga to sa kanyang bahay na malapit lang doon sa simbahan. Nag-aalangan pa nga sina Aling Mirna at Johnson, pero pinilit ni Leopoldo na mapagkakatiwalaan ang marungis na matandang Ginoo. Nang nasa kubo na ay sabay-sabay silang napatakip ng ilong dahil sa hindi kaaya-ayang amoy. Puno rin ng mga garapong maliliit at malalaki ang palibot ng kubo.
May mga laman yung iba't ibang kulay ng likido at mga halamang gamot. Pasensya na kayo sa amoy ng kubo ko, pero hindi na yan importante sa ngayon. Matagal na kitang sinabihan, Leo, nung unang pagkikita pa lang natin. Kung nakinig ka lang sana, hindi mapapahamak ang buo mong pamilya. Huwag mo nang sisihin ang alaga ko. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya ngayon. Masakit ang nangyari yun sa pamilya niya. Kaya umayos ka dyan. Okay lang po, Aling Mirna. Tama naman si Tatang eh. Kung nakinig lang sana ako sa kanya noon, hindi kami maaaksidente. At hanggang ngayon buhay pa silang lahat. Natahimik ang lahat pagkatapos sabihin niyo ng binata. Bumaling naman siya sa matandang Ginoo bago muling magwika. Tatang, gusto ko pong malaman kung bakit ginawang kunin ng malademonyong nilalang na yun ang kakambal ko. Tumango si Tatang Kopye at pagkatapos ay kumuha siya ng tuyong dahon ng anahaw pati ng tubig sa maliit na palanggana. Nagsindi siya ng kandila, pagkatapos nun ay pinatahimik niya ang lahat at nagsimula na siya ng kanyang ritual. Nang marinig nila Leopoldo, Johnson at Aling Mirna ang mga kakaibang lengguwahe, ay nagtayuan ang mga balahibo nila. Bigla rin kasing lumamig ang kapaligiran at tila ba dumilim sa buong kubo kahit meron pa silang kandila. Pagkatapos ng orasyon na yon, ay lalong guminaw ang paligid, dahilan naman para mapaakbay si Johnson kay Leopoldo nang hindi niya rin namamalayan. Si Aling Mirna naman ay tumabi sa dalawa dahil sa takot na nararamdaman habang taimtim din siyang nagdadasal at nagsa-sign of the cross. Nagsimula na ngang ipatak ni Tatang Kopye ang kandila sa palanggana hanggang sa makabuo ng dalawang imahe ng tao na dahilan ng pagkakunot ng noo ni Leopoldo. Nakikilala mo ba ang imaheng nabuo sa patak ng kandila? Sandali! Si Ma'am Mary ba yung isa? Oo nga po. Tapos yung isa si Uncle Peter. Bakit po nandyan ang mukha ng uncle at auntie ko? Ano pong ibig sabihin yan? Mapapahamak din po ba sila, Tatang? Kinalulungkot kong sabihin pero sila ang dahilan kung bakit namatay ang kambal mo. Hindi lang yun. Sila rin ang dahilan kung bakit kayo na-aksidente. Isinumpa ka ng mga taong tinutukoy mong kamag-anak. Hindi makapaniwala si Leopoldo sa mga nalaman kaya hanggang matapos sila ay para siyang lutang. Nagbigay din si Tatang Kopye ng pangontra para hindi natabla ng binata ng kahit anong sumpa o kulam na ibabato sa kanya ng mga kamag-anak niya. Nang makauwi na ng Pinas ang mag-asawang Peterson at Mary, ay kaagad silang kinumpronta ni Leopoldo. Diniretsa niya na ang dalawa at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Alam ko na ang lahat, Uncle Peter, Auntie Mary. Nagkukunwari kayong may malasakit sa pamilya namin. Pero kayo pala ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Kung bakit namatay ang papa, mama, mga kapatid ko, at pati ang girlfriend kong si Andrea. Wala kayong mga puso. Bakit nyo kami nagawang ipasumpa sa isang mangkukulam? Para ano? Total, alam mo na rin naman ang totoo. Hindi na rin kami magpapaligoy-ligoy pa. Ginawa namin yon para wala na akong maging kahati sa ancestral house. Para mabenta ko na ang nabubulok na bahay na yon. Hindi na sana hahantong sa ganito. Pero ayaw ni Kuya na ibenta ang bahay. Ito lang ang naisip kong paraan. Anong klaseng tao kayo? Mga tao pa ba kayong maituturing? Mga tao kami na gagawin ng lahat para sa yaman at pera. Hindi makapaniwala si Leopoldo sa sinabing yon ng kanyang tiyuhin. Habang ang tiyahin niya naman ay napapaismid lang. Sa kaloob-looban ng binata ay gusto niyang gantihan ng mag-asawa pero hindi pa rin nanaig sa puso niya ang ganon. Ayaw niya kasing matulad sa mga to na dahil lang sa kasakiman ay nagawang pumatay ng sariling kadugo. Umalis siya sa bahay dahil kinamkam na rin ito ng kanyang Uncle Peterson. Dahil doon ay napilitan siyang ibenta ang sasakyan at ito ang ginamit niya para makapagsimula ng bagong buhay. Tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan sa mga sakim niyang kamag-anak. At sa tulong ni Aling Mirna
ay nakahanap siya ng simpleng bahay at nakapaghanap ulit ng disente at matinong trabaho. Malungkot ang naging buhay ni Leopoldo, pero hindi niya sinukuan ang hamon ng buhay. Mabuti na lang din, bukod sa dating kasambahay ay naging kaagapay niya rin sa buhay si Johnson. Kalaunan ay hindi na rin niya namalayan sa sarili na nahulog na ang loob niya rito. Sa kabutihang palad ay ganun din naman ito sa kanya. Makalipas ang 1 taon ay nagpunta ng London sina Leopoldo at Johnson. Doon sila nanirahan at nagtrabaho hanggang sa ikinasal at nabuhay ng masagana at malayo sa anumang kaguluhan. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha. Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At paki-comment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli, hanggang sa susunod!